Minsan hindi tayo broken, in the process lang tayo ng editing. Mabiyayang araw ng Miyerkules, sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang araw ng linggo, dalawa sa mga alagad ang naglalakad pa Emmaus, na isang nayong mga 15 kilometro mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga nangyari sa kanilang pag-uusap at pagtatalakayan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa paglakad nila, pero parang may kung anong hadlang sa kanilang mga mata at hindi nila siya nakilala. Tinanong niya sila, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo sa daan?" Tumigil silang mukhang malungkot. Sumagot ang isa sa kanila na nagngangalang Cleophas. "Bakit? Mukhang ikaw lang ang kaisa-isahan sa Jerusalem na di alam ang nangyari doon nitong mga ilang araw." "Ano?" "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Sa paningin ng Diyos at ng buong bayan, isa siyang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita. Ngunit isinaktal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno para mahatulang mamatay at ipinako siya sa krus. Umaasa pa naman kaming siya ang tutubo sa Israel, ngunit 3 araw na ngayon mula nang mangyari ang lahat ng ito." Mga hindi makaunawa at mapupurol ang isip para maniwala sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba't kailangan magdusa ng ganito ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang luwalhati? At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan nila, parang magpapatuloy pa siya ng paglakad. Pero pinilit nila siya. "Manatili kang kasama namin dahil dapit hapon na at lumulubog na ang araw." Kaya pumasok siya at sumama sa kanila. Nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay, nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. At nooy nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. At nawala siya sa kanilang paningin. Nag-usap sila. "Hindi ba't nag-aalab ang ating puso nang kinakausap niya tayo doon sa daan at pinaliliwanag sa atin ng mga kasulatan?" Noon di tumayo sila at nagbalik sa Jerusalem. Nakita nila roon na magkakasama ang 11 at ang iba pa nilang kasamahan. Sinabi ng mga yon sa kanila, "Totoong ang binuhay ang Panginoon at napakita siya kay Simon." At isinalaysay naman nila ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala. Ibinahagi po ni Sister Parichat Julamonto ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Nakakapagod, di ba, yung pakiramdam na alam mo kung kailan at saan ka nagkamali. Yung tipong nire-review mo paulit-ulit yung nangyari. Yung text na kailangan nating mag-usap. O yung job application na walang reply. Yung bills na parang lumalaki na lang. Alam na alam natin yung pakiramdam na yan, di ba? Pero ito ang maganda sa kwento sa daan patungong Emmaus. Naglalakad ang 2 alagad na bigo, broken-hearted. Akala nila tapos na ang kwento. Sabi nila, sana nga. Yung tipong sana na puno ng panghihinayang. Ang catch, kasama nila si Jesus sa paglalakad. Hindi lang nila siya nakikilala. Ganon din tayo minsan, di ba? Ang daling tumingin sa saradong pinto at sabihing failure to. Ang daling tingnan ng delay at sabihing rejection to. Ang problema, actually hindi sa facts, kundi sa filter natin. Parang sinusubukan nating i-edit ang buhay na wala pa yung buong footage. Nagmamadali tayong mag-publish ng kwento na failure story agad. Hindi pa naman tapos ang editing. Etong magandang balita. Hindi binubura ng muling pagkabuhay ang masakit mong nakaraan. Yun ang maganda. Pinagagaling niya, hindi niya binubura. Nire-remind niya tayo na iba ang lente niya.
may pagkakaiba pala yung pagiging biktima ng trahedya at pagiging saksi sa himala. Pareho kayong nasaktan. Iba lang ang pinaniniwalaan nyo sa dulo. Hindi natin kailangang baguhin ang nangyari. Madalas, upgrade lang ng operating system ang kailangan natin. Yung hindi tayo stuck sa bakit ako o kaya sana, kundi anong ginagawa mo, Panginoon, sa gitna nito? Kasi nga, minsan masyado tayong malapit sa screen para makita ang buong picture. Masyado tayong nakafocus sa iisang eksena, nakakalimutan nating may sumusulat ng mas malaking kwento. Kaya bago maipost yung masamang araw mo bilang failure story, tandaan mo, baka hindi pa tapos ang editing. Baka may hinahanda siyang plot twist na di mo pa nakikita. Kasi hindi pa tapos ang dakilang storyteller. Sigurado yan. Alam nyo, minsan hindi tayo broken. In the process lang tayo ng editing. Kapanalig, anong eksena sa buhay mo ngayon ang gusto mong ipa-edit kay Lord? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia.